sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 41. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siya isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumating ang gabi at wala nang makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito ni Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki,
Ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseyo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya pinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila nagkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila muli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At itinanong nila, anak mo ba ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakikita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po naming siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat ipinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag siya sa sinagoga ang sinumang makapahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang magulang, siya ay may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo, alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi, tugon niya. Isang bagay lang ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakikita na. Anong ginawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya ipinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inilapusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin na nagpakita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang katakataka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling, gayong ipinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itinawalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking ipinagaling niya
ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya't itinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakipag-usap sa iyo. Ani Jesus, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng mga Pariseyong malapit sa kanya, kaya't siya ay tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ang ating pong magandang balita. At sa pagkakataon na ito po, ating pong buksan ang ating programa. And as usual, pupunta muna tayo sa pagninilay ng ating Santo Papa. Di ba? So, welcome po. Mapagpalang oras sa lahat. At nandito na naman tayo sa ating munting gawain, munting programa na ito, ang ating PESMA, pagnilayan ng ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas, o ang ating Gospel Reflections and Sharing. At sa pagkakataon na ito, buksan po natin ang ating programa sa pagbabasa po ng pagninilay ng ating Santo Papa. At ito po ikukunin natin sa Words of the Popes, at ang ating Pope ngayon, ang ating Holy Father for today, si Pope Benedict XVI. At ito po yung kanyang pagninilay na ibinasi niya po sa ating Gospel, na nagmula po sa Gospel ni Saint John chapter 9 verses 1 to 41. So basahin po natin ang words ng ating Santo Papa. Let us reflect briefly on the account of a man born blind. Yan po ay nasa John chapter 1 to 41 yung ating ebanghelyo sa araw na ito. According to the common mentality of the time, the disciples take it for granted that his blindness was the result of a sin committed by him or his parents. Jesus, however, rejects this prejudice and says, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be made manifest in him. Yan po ay nasa John chapter 3, or rather chapter 9, verse 3. What comfort these words offer us. They let us hear the living voice of God, who is provident and wise love. In the face of men and women marked with limitations and suffering, Jesus did not think of their possible guilt, but rather of the will of God who created man for life. Jesus reveals to the blind man whom he had healed that he had come into the world for judgment, to separate the blind who can be healed from those who do not allow themselves to be healed, because they consider themselves healthy. Indeed, the temptation to build himself an ideological security system is strong in man. Even religion can become an element of this system, as can atheism and secularism. But in letting this happen, one is blinded by one's own selfishness. Let us allow ourselves to be healed by Jesus, who can and wants to give us God's light. Let us confess our blindness, our short-sightedness, and especially the Bible calls the great transgression, pride. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa, our late Pope Benedict XVI, sa kanyang Angelus noong 2nd of March in the year of our Lord, 2008. Ayan po mga kapesma, napakaganda po ng pagninilay ng ating Santo Papa, at dahil po ako'y nagandahan, dito na lang ako siguro magre-reflect sa kanyang reflection. It's very solid po ang kanyang reflections, at
ito po ay umiikot lang sa ating kasalanan, di ba? Diyan yung kanyang main target sa kanyang pagbigay ng kanyang angelos. At kung balikan natin yung gospel, makikita natin na noong una, yan kasi yung tingin ng mga tao sa may mga kapansanan, di ba? Tinitingnan nila na may kapansanan yung tao dahil siya ay nagkasala o ang kanyang parents ang nagkasala. Ibig sabihin, they accept that idea na kung nagkasala ang iyong parents, ikaw yung magbabayad ng kasalanan nila, kaya may kapansanan ka. Diba? So sa atin naman, hindi yan ang ating tingin, diba? Ang ating kapansanan, tayo po magbabayad except sa original sin. So kaya kailangan tayo magpapabinyag para pumabura ang original sin at lahat ng sins during the time of baptism, buburahin po yan ng ating sacrament of baptism. Hindi, of course, ang una pong target is the original sin. Lalong-lalo na sa mga, dahil kung bata pa yung bibinyagan, sanggol pa, di wala siyang venial sins, di ba? So mortal sin lang. Pero pag adult na, yung halimbawa ngayong Easter, yung magpapabinyag, yung nag-convert, immediately, hindi na sila magko-confess before baptism. Kasi during baptism, mauubos na yun, mabubura ang lahat nilang sin. At dito napakagandang sinabi ng ating Santo Papa, binigyan niya diin ang part ng gospel na ito. Jesus, however, rejects this prejudice and says, it was not that this man was sinned or his parents, but the words of God might made manifest in him. Yan po ay sa chapter 9, verse 3. Sa akin lang, nakikita ko dito na dapat tingnan natin ang kagustuhan ng ating Panginoon na tayo po ay bumalik sa Kanya. Rather than tingnan ng ating kasalanan. All we have to do is to ask forgiveness. Yun lang ang ating kailangan gawin. Magpabinyag kung hindi pa tayo nabinyagan, at kung nabinyagan na tayo, humingi tayo ng kapatawaran. Kasi yan ang gusto ng ating Santo Papa, at yan na i-emphasize dahil yan din ang gusto ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi na kailangan kung sino may kasalanan. Ang importante is, kailangan makita natin, manifested, ang kagustuhan na tayo ay bumalik sa ating Diyos. Iyan ang kanyang emphasis dito. Napakaganda po ng ating gospel. So, at sinabi naman dito na sa atin ng ating Santo Papa na Jesus revealed to the blind man whom he healed that he had come to the world for judgment. Ano naman itong judgment na ito? Ang judgment is for those who want to be healed and those who think that they do not need healing. Kahit kasi nakikita natin, ano ang epekto ng nakikita natin sa atin? Diba? Nakikita ba natin ang Panginoon? Sinabi ng isang professor noon na analysis niya sa light effects and whatever sa mata. Sabi niya, kung malayo ang tao, hindi natin mamumukaan kaagad. Makikita lang natin ang kanyang silhouette, o gumagalaw siya. Pero hindi natin makita yung detail. Hanggang na kailangan lumapit siya sa atin. So sabi niya, yan yung range ng mata, yun ini-explain niya sa kanyang lecture. Pero kung titingnan natin, totoo nga yun. Pag malayo pa yung tao, hindi natin na-recognize. Now ngayon kung malapit na siya at na-recognize na siya natin, ano ba ang epekto sa atin? Diba? Kung nakita na natin ang mahal na Panginoon, sasabihin natin, hindi siya. Hindi siya. Diba? Pero kahit hindi nakikita ang Panginoon, kung tayo ay may pananampalataya. Katulad ni Saint Thomas, anong sinabi niya? My Lord and my God, dahil nakita niya yung Panginoon. Subalit, anong sinabi sa kanya ng Panginoon, di ba? Mabuti pa yung hindi nakakita at naniniwala. Di ba? O hindi nakakita, subalit may tiwala. They got trust. So yun pong napakaganda kasi kung hindi natin nakikita na tayo po ay may kasalanan dahil very comfortable na tayo sa ating ginagawa na mali,
hindi na natin nakikita na mali. At sinasabi ko yan po ay hindi mapapatawad dahil hindi mo nakita na mali. Hindi natin nakita na mali. So hindi napapatawad. Yan po sin against the Holy Spirit. Deadly sin yan. At tingnan mo ang sinabi dito ng ating Santo Papa. What the Bible calls the great transgression. Anong great transgression? Pride. At alam mo, may ibang tao na ang kanilang kasalanan, hindi lang nila binabaliwala. Kung hindi, ito po hindi niya justify nila. At minsan po, ang napakasakit is, they get their justification from the Bible itself. Yan po ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Espiritu Santo. So sana po, ngayong Lent, ngayong Kwaresma, sana po, makita natin ang Panginoon at ang ating pagkakita sa Kanya o hindi man pagkakita sa Kanya. Ito po ay magbigay ng tiwala sa atin, sa ating pananampalataya na tayo po ay lumapit sa Kanya. Ayan, so napakaganda po ng ating gospel, ang pagninilay po ng ating Santo Papa. At hanggang dito lang siguro ang aking pagninilay. Maraming salamat po at pakinggan natin ang pagninilay ng ating mga kasamahan dito. Thank you so much. Ito po si Rex, and may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ito po ang pagninilay na ipinadala po sa atin ng ating kasamahan dito ni Pesma Florencia Camus Valdez. Basahin po natin. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Si Samuel ay inilarawan sa unang pagbasa bilang propeta na naghahanap sa piniling hari ng Panginoon sa Israel. Natagpuan niya si David, ang pinili ng Diyos, at siya ay pinahira ng langis. Sa Ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag. Ang bulag ay tumanggap ng liwanag ng pananampalataya kay Jesus. Samantala, ang mga nakakakita ng liwanag at nakapag-aral ng kautusan ay hindi nakikilala ang Panginoon. Binigyan din ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso na ang mga naniniwala sa Panginoon ay wala na sa kadiliman, kundi naging mga anak ng liwanag. Pagnilayan po natin, ang lalaking isinilang na bulag ay sumasailalim sa 3 yugto ng paglalakbay ng pananampalataya sa Panginoon. Una, nakita niya si Jesus bilang isang karaniwang tao. Yan po'y matatagpuan sa talabing 1. Pagkatapos kinilala niya siya, si Jesus, bilang isang propeta. Yan naman po ay nasa talata 17. Sa huli, sinamba niya bilang Panginoon. Yan po ay nasa talata 38. Kabaligtaran ito ng mga Pariseyo na mga dalubhasa sa kautusan at sa kanilang tradisyon ng pananampalataya. Ngunit nanatiling bulag sa presensya ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Tulad ng bulag, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay kailangan ding lumago mula sa simpleng kaalaman patungo sa taos-pusong pagtitiwala at tunay na pagsamba. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbubukas ng ating mga mata sa katotohanan. Naway, tayo rin ay lumakad sa landas na ito ng pananampalataya na nakikita si Kristo at ang kanyang paghahayag ng mas malinaw sa bawat araw. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo kaming makita ka at ang iyong presensya upang kami ay tapat na maniwala at magtiwala sa iyo. Gawin po natin, ipanalangin ang mga pisikal na bulag at ang mga taong may kapansanan. Ito po ang napakagandang pagninilay na ipinadala po sa atin ng ating kasamahan dito ni Pesma, ni Sister Florencia Camus Valdez. Thank you, Sis Florence.
Shalom, papuri sa Diyos. God bless us all. Maraming salamat, Pisma, Gwapong Utod, Kumpadre Rex Harder ng Chicago Land. So sa lahat ng mga kasama kong Pisma, sa lahat ng subaybay, tangkilik, sumusuporta at lalo na nanalangin sa channel na pinagkaloob ng Panginoon, Pisma Plus, sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw yan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo kahit saan man kayong sulok ng mundo at sa lahat ng mga birthdays. Happy birthday sa inyo at God bless you all at sana po ay ipagkaloob o sagutin na ng Panginoon ang inyong mga hinihiling, lalo na sa inyong planong na makapabubuti sa inyo. So ngayong araw na linggo, kaapat na linggo ng Kuresma, Marso 15, 2026, at napakaganda ng Ebanghelyo na mahaba-haba. No? Ito ay tungkol sa paggaling, no? Pagpagaling sa isang hindi makakita, lalaking bulag. Mula pa nang isinilang, malaking kaguluhan ito sa panahon ng Panginoon nang siya ay nagpapagaling itong bulag, no? At hindi ako nagkakamali, 2 beses tayo nakapunta sa Siloy, no? Siluam. Diyan yan sa baba ng sa kabila ng West Bank na to. At mga kapatid nating mga Arab na dyan, no? Dyan sila namumuhay, no? Dyan ang kanilang mga bahay. So sa ibaba ng Wailing Wall o sa Kotel o Western Wall. So doon nagtanong ang kanyang mga alagad, no? Kung sino bang may kasalanan, no? Ang isinilang naging bulag. So sa panahon na yon, wala pa naman ng mga tulad ngayon na gumagamit ng contraceptives. So siguro na kumain lang ng mga hindi sinadya, no? Hindi baka sa pinanganak, naging bulag. Dahil sa panahon ngayon, ang mundo ay kapag hindi nagustuhan o na bigla o napilitan lang ang pagbubuntis, ang solusyon ay palaglag. So minsan hindi malaglag, so may mga kapansanan pag lumabas. So sa panahon ng Panginoon, wala pa naman ng ganun. Mayroon siguro pero parang sinustudyohan pa, no? Pero mahalaga ito dahil ang sagot ng Panginoon kahit sa ngayong panahon, dahil pag hindi ginusto ng Panginoon, wala namang mangyayari. So depende sa sitwasyon. Pero napaka buti ng Panginoon sa kanyang pagsagot sa kanyang alagad. Hindi kasalanan ng batang bulag, hindi kasalanan ng mga magulang, kundi gagamitin siya para makilala ang Diyos. So gagawa ng himala. Ang nakakalungkot lang po, dahil nung paggawa niya, salungat.
sa kautusan ng mga kapatid niyang Hudyo. Huwag sinabing kapatid sa reliyon, no? Isang reliyon dahil Hudyo ang ating Panginoon. So natugma sa kanilang araw ng pamamahinga at gumamit pa siya ng putik. No? So pag may friction, palagi ko itong pinapaliwanag, ay trabaho na sa kanila. Bawal. Kasi ginanon mo yung lupa. So, bawal. Pero alam naman natin na sa ating pagbabasa, sabi ng Panginoon ay siya yung Panginoon ng Shabbat. No? Yung ang galit na galit ang ating mga kapatid na Hudyo. So, lalo na mga kaparian, mga Parisiyo ito. Yun ang pinagkaguluhan. No? At dito daw gagamitin na makilala, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So sa ginawa po ng ating Panginoon, nakakita ang isang taong bulag na mula pa sa kanyang pagkalabas niya, bulag ngayon. Dito po masunurin ang bulag, diba? Masunurin po ang bulag, sabi ng Panginoon. Tapos niya nilagyan ng putik, niya mag-ilamos ka doon sa Siloe. So, sumunod naman ang bulag. So, dito pagnilayan natin na kapag wala ka talagang mapuntahan, ang Diyos na naman po. At lahat ng nakita mong paraan para matugunan ang iyong kailangan ay gagawin mo. Ang Diyos, kahit sa anong pamamaraan para sa kabutihan natin, gagawin niya. Ang atin lang ang pagtugon, ang ating pananampalataya, at ang ating pag-discern dahil hindi natin nakita ang mga bagay na ito at pwede rin gawin ng mga kumakalaban sa Panginoong Diyos. Pero kung matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon, ay maano talaga magawa ang lahat ng bagay na sabi niya, no? Mas higit pa nga ang magawa natin kapag tayo may pananampalataya sa Panginoong Diyos. So, ang kalungkot lang dito ay Shabbat. Alam naman natin na sobrang higpit itong mga kapatid nating Hudyo pagdating sa Shabbat. Ang isa lang na obserbahan ko rito, dahil nabasa ko yung friction as work, pinagtaka ko. Pag magbukas sila ng pinto, may friction din yan. Pag sinara nilang pinto ng bigla, mag-friction din yan. So, sa aking naobserbahan dito, hindi yun ang tamang pagkaintindi nila sa friction na tinatawag. So, ginawaan na lang nila yun. Dahil pag sinabi pahinga, pahinga talaga. Problema lang, kumakain din sila. Hindi lang sila nagluluto. Pero, yung mga pinggan, natural, hindi naman pwede ng pag tinambak-tambak mo dyan, hindi spark. So, nagtaka nga ako. Pag tinanong mo sila,
may dala-dala silang pagkain, minsan sa backpack, yung ganun. Pwede lang pala. Dahil hindi gawa daw. Dahil ano lang yun. Ayon sa pangangailangan. So, minsan nakalilito. May naakyatan ako na ano, na yung kanilang elevator ay hindi sila gumagamit. Pero nakita ko, may magnet, no? Siguro pagka may mga matanda sila na walang paakyat. So, yung magnet mag-operate. Ang gagawin lang nila ay sinusungkit siguro. Ay, hindi pwedeng hawakan. Diba ko, hindi ko nakita, pero may nakita ko doon na hindi na ako nagtanong dahil nakaproblema sila sa sa kuryente sa kanilang bahay. So, wala silang painitan. Di malamig ang ang pagkain. So, Shabbat eh. So, naghingi ng tulong. 4th floor. So, sabi niya, pwede kang sumakay sa elevator, kami maglakad lang. Ay di, sumakay ako. Pindot ako ng pindot. Pero nakita ko may magnet doon sa taas. So, ibig sabihin, pwede nilang gamitin yun na hindi sila magpindot. So, ganyan. Kaigpit. So, ito pa ang ating Panginoon na gumawa na talaga ng So, isa pa rito yung nakakalungkot dahil parang tulad ng mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya. Yung tiwalag, ang Panginoon, tiniwalag nila. So, ito, yung bulag, tiniwalag din. At natakot din ang mga magulang. No? So, dahil yun ang problema sa kanila. No? At ang kanilang tradisyon pa na kung ako'y gagawa ng kasamaan dahil inutusan ako, so yung may kasalanan ay ang nag-utos sa akin. So yun nga, no? Sobrang higpit talaga ng mga kapatid nating Hudyo, lalo na noon. So sa ngayon, medyo takot sila, may mga pulis na eh. Dati wala pa yun. So sila yung naghahari. No? So napaka-powerful talaga ng mga religious kahit ngayon. No? Mga politics nila ay nagdandahan pag sila. No? So ito yung napaka-alaga rito. No? Na pagka tayo'y nagsisilbi o binigyan ng otoridad ng ating Panginoon, minsan nakakatakot dahil hindi natin mamalayan ay ginagamit na pala natin nasa lungat na sa Panginoong Diyos sa kanyang plano. No? So, yun ang paghanda natin. Yun nga ang ating mga kaparian ay humihingi ng ating panalangin palagi. Na sa kanilang pagpapastol sa atin ay kung maaari maiwas sila na abusuhin ang kanilang otoridad. No? So, dahil may experience tayo niyan. No? So, nagkamali lang tayo dahil hindi sa proseso, nabanggaan talaga. So, dahil ginamit nila ang kanilang kapangyarihan, ako'y napahiya. No? At ang mga kasama niyang naglilingkod, ang paningin sa akin ay sobrang masama. So, nung nakilala nila na yung gumamit ng otoridad na yan ay salungat ang ginagawa sa kagustuhan ng Diyos, bumalik ang ngiti ng mga kasama niyang nag-alagad. Ang nakakatuwa pa roon dahil
kapag siya biglang sumulpot at sa gawa ng misa, hindi niya inakala na ako'y huhugas ng kanyang kamay. No? So, mahirap pag inabuso natin ang ating otoridad, no? Yung nagawaan natin o naabusuhan natin ay hindi ka talaga makaharap. No? Yung nga nung hinuhugasan ko siya, ay doon siya sa tao tumitingin. No? Ganyan. So, wala naman akong sinabi, pero talaga galit siya at abot kami sa ng obispo hanggang buti nga hindi ako inanon. Siguro pinaiwas ako ng Panginoon na iharap sa obispo dahil baka magkabistuhan o nakakahiya. So ako'y nagamit na sakripisyo. So salamat sa Diyos. At ang katotohanan ay lumabas dahil sa mga ginagawang kabutihan na tinuro ng Panginoon. Dahan-dahan na napawi ang mga bagay na yun. O pag may pilgrimage dito at makita ko, medyo okay na. Medyo okay na. Lalo na hinarap ko na ang Panginoon sa altar. So, lahat ng mga may agam-agam dyan sa ating paninilbihan ay naramdaman nila ang mga ginawa ng Diyos sa akin at sa paggamit sa akin para makatulong kahit kunti ng mga bagay para sa kanila dahil nagsisilbi sila. So dito sa mga kapatid natin Hudyo, bigat na pagtuligsa sa bulag, no, na ng Panginoon, kadilat. At napakaganda rito yung pagsamba niya. Kinilaya niya talaga ang Panginoon dahil totoo naman po. Totoo naman po ang mga kailangan siyang sambahin. So sa dulo, ito yung napaka-controversial sa mga kapatid nating Hudyo. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko. So inangkin ng Panginoon na siya yung maghatol. Kahatulan sa mundo, no? Sanlibutan, no? Upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakita. Galit na galit ang mga Parisiyo noon dahil sa kanyang parinig, no? Ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sagot ni Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Totoo naman, sinong bulag na magkasala dahil kahit nagkasala siya, hindi niya makita. Natural, maintindihan mo na hindi niya sinadya. No? Ang Diyos lang makahatol sa kanya talaga dahil ang Diyos lang makakita ng kanyang puso kung ano yung intensyon, ano ang mga bagay na salungat sa gusto ng Panginoon. Ganyan. Pero tayong nakakita, tulad ng mga Pariseo noon, no? Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nanatili ang inyong mga kasalanan. Natural.
lang pupunta sa isipan, no? Makakita ka diyan ng ah, malaking halaga, no? Na alam natin na sa Kanya yon. Oh, atin pang pinag-isipan kung paano makuha, no? Sa ating kapwa. So, yun ang pinaka matindi dahil makasalanan talaga. Manatili talaga tayo. Yun nga, tayo'y mapalad lang dahil sa sakramentong ibinagay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang itinayong simbahan. So, napawalang sala tayo kapag tayo'y manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng pagbabalik loob, pangumpisal. Pero hindi naman ibig sabihin na umpisal ka na wala na yung kasalanan mo, ay sasadyain mo pa ulitin pag susumikapan mo. Kung nagkasala ka ng sa isang araw ay 2 o ilan na yan, sa isang buwan. So, 60 times. So, kung maaari, sa tulong ng Panginoon, yung 60 times kung maaari, pwede nang 10 na lang. Dandahan ba? 60, 50. So, ganyan talaga. Pagdating sa kasalanan, lahat tayo hindi exempted. Tayo'y makagawa pa rin kahit maliit na kasalanan. Yun nga nung nagbigay ako ng talk. Sabi ko sa kanila, ano yung pinakamahirap na kaaway? So, natural. Pinakamalapit sa iyo, yun ang kaaway mo na matindi dahil kilala ka niya, kilala mo siya. Lahat ng mga kahinaan niya, kakulangan, makita niya rin sa iyo. So, malalim na na magkaaway. So, yun ang sabi ko sa kanila, ang pinakamahirap ay yung sarili. Kasi maghatakan yun yung kabutihan at kasamaan. Dito ka, sabi ng kasama. Dito, kampante ka rito, walang problema. Tulad ng ginawa ng Satanas doon sa hardin. Sinungaling. So kung mahatak tayo, ay di madali tayo. So, yun ang pinaka matindi sa ating sarili na pag may mga pagsubok, tukso, kailangan matatag po tayo dahil hindi tayo bulag. Kung bulag lang tayo, walang problema dahil yung mga ginagawa natin, wala naman tayong sandalan, sa Panginoon. Yung paintulot ng Panginoon na kahit bulag kayo yung dalawa, magkasama, gusto pag-asawa, no? Sa maayos na pamamaraan, sa tamang proseso, walang problema. So, wala naman silang makita. Pero tayo na makakita, maraming makita natin na makasagabal sa ating pananampalataya, makapagpahina sa ating ugnayan sa Panginoon. Dahil yun lang naman po ang sagabal na kung diretso ng ating pananalig sa Kanya at nadlangan ng kasalanan, natural ang biyaya ay pasulpot-sulpot din dahil na may harang. Pero kung buo ang ating puso't isipan sa Kanya,
pagdating na hindi may iwasan ng kasala ay maghingi ng tawad sa pinadala niya, pare, pagkatapos ay makamtan ang kapayapaan na tunay mula sa ating Panginoon. At hindi tulad nitong mundo na sabi daw may peace agreement na. So, tama ang sabi ng Panginoon. Ibibigay ko sa inyo na kapayapaan, hindi maibigay ng sanlibutan. So, kahit na anong gulo sa kapaligiran, kung nakasentro po ang buhay natin sa Panginoon, mayroon pa rin tayong galak sa loob. Mawala yung takot at ang makamtan natin ay yung palaging pagpupuri sa Kanya, pagpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating nakamtan mula sa Panginoon. So, yun lang muna po. Mahaba-haba na po ito. So, Shalom, Belehet Raot, papuri sa Diyos. God bless us all. Back to you, Wapong Utod, Kumpadre, Pisma, Rex Harder ng Chicagoland. Shalom, shalom, shalom. Papuri sa Diyos. Biba ka siya. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.